Naging maid sa mansyon ng mga Villa Vicencio si Risa nang tumigil ang kanyang ina. Dahil may nararamdaman na ay siya ang pumalit. Pero nagbago ang lahat. Nagbigla na lamang siyang ipakasal ng kanyang amo sa nag-iisa nilang anak na si Leandro. Ang lalaking labis niya ring hinahangaan noong una pa lang. "Kumusta kayo dito, iha?" Sanay magsinungaling si Risa sa ginang kaya naman alam na alam niya na ay tila ba sa ulo na rin kung ano ba ang marapat niyang sabihin. "Yes po, ma'am." Mahina itong natawa sa sinabi niya. "Ano ka ba, iha? Hindi ka pa ba nasasanay? It's mama, not mom. Mami ako ng asawa mo at hindi mo na amo." Nahihiya na lamang siyang nayuko. "Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali na ipakasal sa'yo ang aking anak." Nagtitino na siya. Grabe ang pagtulong niya sa daddy niya sa kumpanya. Napangiti na lamang si Risa. Alam niya naman na may nangyayari ng ganun. Pero wala naman itong alam kung ano ang nangyayari sa loob ng tahanan nilang dalawa ni Leandro. "O sige, bumisita lang talaga ako kaya aalis na ako." Bumeso pa ito sa kanya bago tuluyang umalis. Malalim na lamang siyang napabuntong hininga, tsaka pumunta sa may kusina upang tumulong sa pagluluto. Magtatanghalian na kaya siguradong pauwi na rin si Leandro. "Iha, ako na dito. Kaya nga ako kinuha ni Ma'am Esmeralda para hindi ka kumikilos." Ani ng matandang katulong na isa sa mga katulong nila doon sa bahay. 4 lang naman ang mga ito at ito ang pinakasinusunod ng 3. "Ayos lang po, tutulong na po ako." Sinigang kasi ang lulutuin ito kaya tumulong na rin siya. Napapangiti tuloy siya. Gusto niya kasi na palaging binubuhos ang pagmamahal niya sa lahat ng bagay, tulad na lamang ng pagluluto. "Ang sarap po." Anya nang matikman ang timpla nito. Napangiti na lamang tuloy si Manang Isabel, habang siya ay natutuwa naman. Napatingin siya sa orasan. Pauwi na yon, nasabi na lamang niya sa kanyang isip. Kasama niya ang 2 maids na naghain sa mesa. At dahil silang 2 lang naman ni Leandro, ay 2 pinggan lang ang pinalagay niya. Pero ang inaasahan niyang 2 ay magiging 3 pala. "Ipaghanda mo ang bisita ko." Utos ng lalaki na kadarating lang, habang nakapalibot ang isang braso nito sa isang babaeng kasama. Sa tingin niya ay mukhang bagong babae na naman to. Pero imbis sa sundin ang pinag-uutos ng asawa, ay tiningnan niya lamang ang babae na tinaasan siya ng kilay. Bakit ganyan siya ang makatingin? Iniis nitong tanong. "Ano bang sinabi ko, Risa? Hindi mo ba narinig?" Sigaw sa kanya ng lalaki kaya ang kasama nito ay napangisi na lang. Ang isa sa 2 maid na sana ang kukuha ng panibagong pinggan, pero pinigilan nito ni Leandro. "Not you. Hindi ikaw ang inuutusan ko." "Ako na," may hinahon niyang sabi. Pero pagbalik niya imbis na pinggan ang dala, ay isang basong tubig kung saan mabilis niya iyong itinapon sa babae. "How dare you?" Galit nitong Ani. "Dare mo yung mukha mo. Kilalanin mo muna ang kinakausap mo, ha? Kapal ang mukha mo." Inis niyang sabi dito at kulang na lang ay sumabog sa galit. Umalis tuloy agad ang babae na sinundan naman ni Leandro, ngunit mabilis din naman na bumalik. Madiin itong hinawakan ng braso niya sa paraang sinisiguradong masasaktan siya. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, ha? Sino ka ba? Sino ka? Bakit mo ginagawa? You're nothing but a trash. Dati ka lang naman katulong na pinakasal nila Mom sa akin. At ikaw, dahil mukha kang pera ay pumayag ka naman." Sa galit niya ay di niya talaga matiis ang pang-aalipusta ng lalaki. Nasampal niya ito ng medyo malakas. Ngumisi lamang ito saka siya iniwan. Bigla na lamang siyang nanghina. Mabuti na lang at inalalayan siya ng 2 maid, tsaka siya pinainom ng tubig ng mga ito. Para magkaroon pa rin ng kasabay sa pagkain, ay sinabay niya na lamang ang 4 na maids at sabay-sabay silang kumain.
Walang sino man ang nagsasalita sa kanila. Wala rin kasi sigurong maisip na usapan kaya ganoon. Samantala si Leandro ay kasalukuyang kausap ang ama kung saan may galit at inis rin siya dahil pumayag ang daddy niyang ito sa gusto ng mami niya na makasal silang dalawa ng Risa na yon sa isa't isa. Ngunit napag-isip-isip niya na bakit hindi niya gamitin yon para makuha ang kanyang ninanais. Natitiyak niya namang hindi magsusumbong si Risa dahil batid niyang may nararamdaman ng babaeng yun sa kanya. Kaya nga pumayag na makasal silang dalawa kahit pwede namang umayaw. I think you're ready, my son. Soon ay mapupunta na sa iyo ang pamamahala dito sa kumpanya. Thanks, Dad. Alam niyo naman, di ba? Hindi na kayo madidisappoint ulit sa akin. Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil sa kanyang acting. Pero wala nang naging tugon ang daddy niya at bigla na lamang siyang iniwan. Magtsatsaga siyang kasama ang Risa na yon. Pero kapag hindi niya na ito kailangan at nakuha niya ang kumpanya, ay siya na mismo ang gagawa ng paraan para mawala ito. Mawala ito sa buhay niya at hindi na makakabalik pa. Kinagabihan ay iniintay ni Risa ang asawa. Siya na nga lang yata ang gising. Nakakain na rin siya ng tanghalian. Hanggang sa marinig niyang may dumating na sasakyan. Nasa may taas na bahagi lamang siya ng hagdanan at pinagmamasdan ang pagpasok ng asawa. At pumasok naman ito ngunit hindi naman nag-iisa. May kasama ito. Walang iba kundi ang babaeng yun na isinama din ito noong lunch na binuhusan niya pa ng tubig. Hindi talaga marunong mahiya. Napatakip na lamang siya sa kanyang bibig dahil sa senaryong hindi niya naman dapat pinapanood. Kaya ngayon siya ang may kasalanan kung bakit siya nasasaktan. May kalandian at kahalikang babae ang kanyang asawa. Kaya ang tanging nagawa niya na lamang ay magdahan-dahan paakyat habang napapahawak sa kanyang dibdib dahil sa naninikip yun dahil sa nakita niya. Napangiti si Leandro. Alam niyang nakita ni Risa iyon. Gising pa ito at narinig niya rin ang footstep ng babae. Ba't niya pa rin ginawa yun? Gusto niyang hindi ito maging masaya at kalungkutan ang mararanasan nito sa piling niya. Totoo ba na dati niyong maid ang asawa mo? Wika ng babae habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Nasa isang kwarto na sila ng mansyon. Hindi naman sila pwedeng sa sofa gumawa ng milagro at baka may makakita. Okay lang sana kung asawa niya lang. Huwag na nating pag-usapan yan. Pilya na lamang itong ngumiti. Tsaka umibabaw sa kanya at doon na ito gumalaw. Hindi niya alam kung anong oras na sila natapos. Basta alam niya lang ay gusto niyang makita sila ni Risa na nasa iisang kwarto ng babae. Kinabukasan ay maagang nagising si Risa. Kaagad niyang hinanap si Leandro at ang babae nito. Pero wala na ang mga ito sa sofa kaya laking pasasalamat niya. Kaya ang asawa niya na lang ang hinanap. Dapat ay inaasahan niya na pero nasaktan pa rin si Risa nang makita si Leandro na asawa niya at ang babaeng iyon na magkatabi sa iisang kama at tanging kumot lang ang tumatabing sa katawan ng dalawa. Ngunit hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang sumigaw. Hindi niya magawang paghampasin ang mga ito at gisingin ang dalawa. Bagkus ay lumabas na lamang siya ng silid at napasandal na lamang sa pader. Iha, bakit? Si Manang Sabel nakakaakyat lang. Tara po Manang, bumaba na tayo. Hindi niya pinahalata ang kanyang boses upang di mahalata na siya ay may dinaramdam. Sumunod na lamang to. May nakahanda na palang almusal at silang mag-asawa na lamang ang hinihintay. Binilisan niya na lamang kumain dahil ayaw niya talagang maabutan siya ng dalawa. Pansin nga iyon ng apat na hindi lamang nagsasalita. Maya-maya pa ay bumaba na ang dalawang taong halos isumpa niya na. Pero ang apat na maids ay tanging pagtingin lamang dito ang nagawa at wala na ring choice kundi ang sumunod sa asawa niyang naguutos. Manang, magbibihis lang po ako at aalis para dalawin ang pamilya ko. Kayo na po munang bahala dito.
Mahinang tumawa ang babaeng kasama ni Leandro. Wala namang may pakialam. Sa inis niya ay pinatulan niya ang babae. Ah, parang ikaw? Siguro walang pumapansin sa iyo na ibang lalaki. Kaya naman ang napili mo ay mayroon ng asawa, no? Susuguri na sana siya nito. Mabuti na lamang at humarang si Leandro. Para hindi na mapaaway pa, ay iniwan niya na lamang ang dalawa. Gaya ng kanyang sinabi ay nagbihis si Risa para sa pag-alis. Paglabas niya ng silid, at handang-handa na rin sa pag-alis, ay bumungad si Leandro. Pinayagan ba kita? Bakit? Kailangan ko bang magpaalam sa'yo? Mahina na lamang itong natawa. Matapang ka, dahil may kapit ka sa mami. Sa bagay, wala rin naman akong pakialam sa dating maid na katulad mo. Tsaka siya nito iniwan. Napailing-iling na lamang si Risa. Dali-dali itong umalis. Mabuti na lang talaga at hindi malayo. Hindi tulad noon na probinsya pa ang bahay nila. Risa, anak ko. Masayang-masaya ang kanyang ina nang makita siya nito. Ganon din ang kanyang mga kapatid. Kaya napangiti na lamang si Risa. Pero ang ngiti na yon ay mabilis na nawala nang magtanong si Rick. Ang isa sa kanyang mga kapatid na 1 o 2 taon lang ang tanda niya. Ate, masaya ka ba sa asawa mo? Hindi ka ba niya sinasaktan? Idinaan niya na lang sa tawa. Hindi ah, ano bang pinag-iisip mo? Ikinangiti iyon ng nanay nila. Kahit na wala na ang kanilang tatay ay masaya pa rin sila at mahal na mahal ang isa't isa. Hindi nalilimutan at nagkakamustahan. Basta anak ko, kapag may problema ay wag kang mag-aatubili na magsabi sa akin. Hinawakan ni Risa ang kamay ng ina at idinikit iyon sa kanyang pisngi. Namimiss ko na kayo, Nay. Mahina na lang itong natawa. May asawa ka na anak, kaya nakahiwalay ka na sa amin. Pero nadadalaw mo naman kami, hindi ba? Pilit na lamang siyang ngumiti. Oo nga pala anak. Ano po? Taka ang kanyang muka. Ilang months na kayong kasal ni Leandro pero hindi pa rin nagkakaanak. Mabuti at hindi naiinip sila Esmeralda. Doon na siya hindi nakasagot. Tsaka napatayo. Nagkunwari siyang may tumatawag sa cellphone at lumabas muna ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Paano niya sasabihin sa mga ito na hindi pa sila nagtatalik ni Leandro? Na wala pang nangyayari dahil halos mandiri ang lalaki sa kanya. Kaya paano na lamang may mabubuo? At sa sandaling sabihin niya iyon, ay tiyak na malulungkot sila. Ate, basta kapag may nananakit sa'yo, sabihin mo lang sa amin, okay? Ginulo na lamang ni Risa ang buhok ng kapatid at nagpaalam na siya sa mga ito. Nagpromise na lamang siya na babalik din kaagad. Habang si Leandro ay napapaisip, wala pa nga palang nangyayari sa kanilang dalawa ni Risa. At hindi rin naman siguro masama kung wag kakaroon na dahil mag-asawa naman silang dalawa ng babae. Isa pa ay sawa na siya sa mga babaeng gamit na. Gusto niya naman yung tipong mahihirapan siya. Kaya nga nasasabik siya dahil paniguradong birhen pa ang babae. Gustong-gusto niya na itong matikman. Nasa loob lamang ng banyo si Risa. Naliligo siya ulit. Sanay siyang tuwing gabi ay naliligo at sa loob na lang din siya nagbibihis para paglabas niya doon ay tutuyuin niya na lamang ang buhok. Nang halos atakihin ito sa gulat dahil sa nakitang nakaupo sa kama niya. Walang iba kundi ang kanyang asawa na hindi niya alam kung anong ginagawa doon dahil hindi naman talaga ito usual na pumapasok at ayaw na ayaw pa nga sa silid na yun. Anong ginagawa mo dito? Pinilit niyang hindi mautal at umaktong normal sa harapan nito para hindi siya magmukhang ano. Pero mukhang kulang ang pilit niya. Nang unti-unti itong maglakad papalapit sa kanya hanggang sa naisandala siya ng lalaki sa pinakamalapit na pader. Pwede pang lumabas ka na? Paano kung ayoko? Paghamon pa nito. Itutulak niya na sana ang lalaki pero bigla na lamang nitong ipininid sa may ulunan niya ang kanyang mga kamay at doon na siya sinunggaban ng nagbabagang halik.
Ano ba? Sigaw niya matapos siya nitong halikan. Saglit siyang tinitigan ng lalaki at muli siyang hinalikan. But this time, ay marahan at dala na rin siguro ng karubukan ay hindi niya na nagawang manlaban at tumugon pa siya sa mga halik nito. Napangiti na lang tuloy si Leandro dahil madali niya lang palang makukuha ang babae. Buong akala niya ay mahihirapan siya. Yun pala ay walang ka-challenge. Sa bagay, may nararamdaman nga pala ito sa kanya at yun naman ang kanyang sinamantala. Alam ni Risa na magsisisi rin naman siya pero alam niya rin sa sarili na kaitagal niya rin itong hinintay na mangyari. Kaya ang tangi niya na lamang nagawa ay ang magpaubaya. Nasa huli pa naman ang pagsisisi. Nang magising kinabukasan si Risa ay wala na sa tabi nito ang asawang si Leandro. Inaasahan niya na dapat yun pero nakaramdam pa rin siya ng sakit dahil nagpapatunay lamang yun na wala itong pakialam sa nangyari sa kanilang dalawa. At kung para sa kanya ay espesyal yun, wala lang naman yun sa lalaki at tanging paglalabas lang ng init ng katawan. Habang si Leandro ay napapangiti, it's confirmed. Berhen niyang nakuha ang asawa. Siya ang nakauna dito, pero kahit ganoon, walang magbabago sa pakikitungo niya rito. Dahil sa paningin niya ay isa pa rin itong maid na pinakasal lang sa kanya. Sa gitna ng pagtatanggal ni Risa ng bedsheet na may mantsa ng dugo, ay nag-flashback sa kanya ang nangyari sa kanilang dalawa ni Leandro. Kung paano siya naging marupok at ipinaubaya ang sarili sa lalaking mahal. Hiling niya nga lang sana na wala sana agad mabuo. Dahil kung magkakaroon man, ay tiyak na mahihirapan to. Pero natitiyak niyang wala namang magiging pakialam si Leandro sa kanya. At baka ito pa nga ang maging rason para mawalan silang dalawa ng anak. Isang linggo na rin ang lumipas simula noong may mangyari sa kanilang dalawa ni Leandro. Pero wala pa rin itong pagbabago. Hindi nga lamang siya nagsusumbong sa mga magulang nito kahit yun na ang balak niya dahil umaasa siyang magbabago pa ang lalaki at mapapagtantong mali ang ginagawa nito. Pero para bang lalo lamang itong lumalala. Sabi ng mami mo sa birthday niya pumunta raw tayong dalawa. Salubong niya sa lalaking kadarating lang. Ngunit imbes na pagtuunan siya ng pansin, ay nilagpasan lamang siya nito. Kaya hinabol niya na lamang. Narinig mo ba ang sinabi ko? Tumigil ito at pinakatitigan lamang siya. It's either ako lang o ikaw ang pupunta dahil ayokong pumunta na kasama ka. Pero mas mabuti pang ang ikaw na lang. Since close naman kayong dalawa, hindi ba? Bago pa muling maglakad ang lalaki patungo sa silid nito, ay hinawakan na ni Risa ang braso ni Leandro. Hindi pa ba sapat? Mahina itong natawa dahil sa sinabi niya. Sapat ang alin? Ang pagbibigay mo ng virginity mo sa akin? I'm your husband kaya dapat lang naman. Kaya hindi ko alam ang tinutukoy mo. Anong akala mo? Pagkatapos noon magbabago na ako? Umaasa ka lang because that will never happen, okay? At marahas na nitong tinanggal ang pagkakahawak niya. Naiwan si Risa na tila ba nangihina, habang si Leandro ay napapangiti. Anong inaarte ng babaeng yon? Ang virginity nito? Karapatan niya lang naman na makuha yon dahil mag-asawa silang dalawa. Ito ang kusang bumigay. Ang isa pang ikinaiinis niya rin ay ang pagiging sip-sip nito sa mami niya. Kaya bakit hindi na lamang ito pumunta mag-isa? Pero bigla niya ring napag-isip-isip na baka mapasama pa siya kung hindi siya pupunta. Bumaba tuloy siya para makausap si Risa. I changed my mind. Sasamahan na kita. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito at iniwan na ang babae. Bukod kasi doon ay naniniwala siyang wala na silang dapat na pag-usapan pa ni dalawa. Mabilis na dumating ang kaarawan ng mami ni Leandro at hindi gaya ng una nitong sinabi ay pareha silang pumunta ng lalaki. Wearing fake smile on their faces. Happy birthday, Mom. Nakipagbeso ito sa ina habang siya ay peke pa ring nakangiti. Nakakatuwa lang na pareho kayong nandito. You're so gorgeous, Iha. Habang ang ina nito ay mingiti sa labi, si Leandro naman ay napaiwas ng tingin.
Let's go. Nakahanda na ang mga pagkain. Umuna na ang mag-asawa sa may dining kaya silang dalawa na lamang ng lalaki ang naiwan. Agad itong tinanggal ang pagkakakapit niya. Just pretend na ayos lang tayong dalawa. Anito sa kanya. Hindi na lamang sumagot si Risa. Ano pa ba ang gagawin niya? Yun lang naman, di ba? Ngunit ipinangako niya sa sarili na yun na ang huling pagpapanggap niyang gagawin dahil hindi na niya kaya pa. Hindi niya na kaya pang makita na niloloko ni Leandro ang mga magulang nito. Hi! Nagulat si Risa dahil may bigla na lamang bumisita sa kanya. Hindi niya rin naman kilala ang babae. Hindi rin namumukhaan. Kaya sino ito? Siguro nagtataka ka kung sino ako, no? Natatawa nitong sabi. I'm Kuya Leandro's cousin. Nandun ako nung kasal ninyong dalawa. Siguro ay hindi mo lang ako nakita, but I'm there. Nayo ko siya, dulot na rin ang pagkapahiya. Hey, huwag kang mahiya sa akin. Ako lang to, si Maika. Hinawakan ito ang kamay niya at pinisil-pisil iyon. Alam ko you're having a hard time with Kuya. Kung ang parents niya ay naloloko niya, pues ako na pinsan niya ay hindi. Hindi naman. Umiling ang babae. Alam ko, noong kasal niyong dalawa ay ikaw lang ang masaya. Siguro ay dahil sa ikaw lang naman ang nagmamahal sa inyong dalawa. Knowing Kuya, napakahirap niyang pakisamahan dahil sa sama ng ugali na mayroon siya. Huwag mo na sanang sabihin kina Ma'am Esmeralda. Gusto kong ako ang magsabi sa kanila. Ngumiti ang babae at tumango. Pero bakit Ma'am Esmeralda pa rin ang tawag mo? Yun ba ang sabi ni Kuya sa'yo? It's supposed to be Mama dapat, di ba? Hindi lang talaga ako sanay. Napailing na lamang si Maika. Maybe yan ang pinaparamdam sa'yo ni Kuya Leandro na hindi ka naman niya asawa kaya hindi mo rin maituring na magulang ang parents niya. Naupo muna silang dalawa. Maya-maya pa ay nakita silang dalawa ni Manang Sabel. Pinsan po ni Leandro. Kanyang ipinakilala si Maika nang umiti lang. Mabuti pala ay kasundo mo ang mga maids. Bulong nito. Dati naman akong maid. Hey, hindi yun ang ibig kong sabihin. Napasarap ang kwentuhan nilang dalawa ni Maika, kaya hindi na nila namalayan ang oras at pagdating ni Leandro. Natural sa magpipinsan na kapag nakita mo ang isa sa pinsan mo ay masaya dapat, ngunit ibang-iba ang dalawa. Anong ginagawa mo dito? Inis nitong tanong sa pinsan. Tumayo na lang tuloy si Maika. I'm just visiting your wife, Kuya. Nagpaalam naman ako kina tita kaya sa tingin ko ay wala namang masama. Hindi ko nagugustuhan ang pagpunta mo dito. Hindi kaya ni Risa na tumahimik lang kapag may nakikita siyang pangyayaring hindi na tama. Kaya hindi niya napigilan ang sarili na magsalita. Wala namang masamang ginagawa ang pinsan mo. And so? Usapang pamilya to. Ikaw lang naman to na pilit isinisiksik ang sarili mo. That's enough, Kuya. Tama ka na. Galit na sabi ni Maika. Umalis ka na dito, Maika. Fucking lip. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Utos nito sa pinsan. Naaawang tumingin si Maika sa kanya bago ito tuluyang umalis. Ano bang problema mo? Inis na tanong ni Risa sa asawa. Anong problema ko? Problema ko? At tinanong mo pa talaga kung ano, no? Hindi pa ba obvious? Alam niya naman na talaga ang sagot. Sadyang hindi lang maamin sa sarili dahil masyadong nakakasakit ng damdamin. Ano, natahimik ka? Kasi alam mo at alam na alam mo kung ano. Ikaw. Ikaw yun. Nilagpasan siya nito at tinungo ang kwarto nito sa itaas. Matapos ang pangyayaring yun ay hindi na bumalik pa si Maika. Sayang, umasa pa naman siya na muli niya itong makakausap at magkakaroon pa sila ng kwentuhan, ngunit hindi na nangyari pa yun. Siguro ay umalis na ito. Naisip niyang bigyan pa ng isang buwan si Leandro para tignan kung magbabago pa to. Ngunit sadyang wala na yata talagang pagbabago. Ganoon na talaga ang lalaki. Mukhang pinapaasa niya lang ang sarili. Ano bang kanyang magagawa? Mahal niya eh. At marami nang nagtiis dahil sa pagmamahal na yan. Not until one day ay bigla na lamang siyang nahilo.
Sumabay pa nang ipagluto siya ni Manang. Hindi niya rin nagustuhan ang niluto nito at tila ba masusuka siya. Nagsimula na tuloy siyang mag-isip. Hindi pa rin pala siya dinadatnan. May idea nang tumatakbo sa kanyang isipan pero hindi pwede ang haka-haka. Kaya naman gumamit na siya ng piti at hindi lang isa, 2, 3, kundi 4 ang ginamit niya para makasigurado. Si Manang Sabel nga na nautusan niya ay takang-taka dahil sa dami ng pinabili niya. Hindi alam ni Risa ang mararamdaman, kung magiging masaya ba siya o malulungkot. Masaya dahil biyaya ang pagkakaroon ng anak, o lungkot dahil hindi perpektong mga magulang ang maibibigay niya rito. Naupo na lamang siya sa kama pagkalabas ng banyo habang hawak-hawak ang isa sa mga piti. Nang biglang may pumasok. "Iha, anong resulta?" Tanong ni Manang Sabel na kakapasok lamang ng silid. "Positive po lahat. Buntis po ako, Manang." Anya sa mahinang boses. Ngunit imbes na husgahan siya ay niyakap na lang si Risa ng matandang katulong. "Huwag kang mabahala, Iha. Nandito kami. Tutulungan ka naman namin at hindi pa babayaan." Si Leandro agad ang naisip niya. Si Leandro po. Tiyak na hindi niya magugustuhan. Walang naisagot si Manang kaya paniguradong pati na rin to ay napapaisip pagdating kay Leandro. Mabuti pa ay sabihin mo na kila Doña Esmeralda ang lahat, Iha. Tama ng pagtitiis. Wala ka rin namang mapapala at pinapahirapan mo lang ang iyong sarili at damdamin. Sa sinabing iyon ni Manang Sabel ay tuluyan na siyang nagising. Gagawin niya na ang matagal na dapat niyang ginawa. Kaagad na pumunta si Risa sa mansyon ng mga Villavicencio, ngunit hindi niya naabutan ang mag-asawa. Maganda sana kahit ang inalang ni Leandro, ngunit kahit ito ay wala doon. "Ate, nasan po sila?" Taka niyang tanong sa isa sa mga maids na noon ay nakasundo niya na rin noong nagtatrabaho pa siya roon. "Risa, nasa ospital kasi si Ma'am pati si Sir nandun. Hindi mo ba alam? Hindi lang ba pinaalam ng asawa mo sa'yo?" Imbis na bigyan niya ng sagot ang tanong nito, ay nagbigay rin siya ng tanong. "Saang ospital po, ate?" "Sa St. Luke's." Dali-dali tuloy siyang umalis at tinungo ang nasabing ospital. Kulang na nga lang ay utusan niya ang driver na paliparin na ang sasakyan para makarating lang kaagad. Kahit na hindi maganda ang pinapakita ni Leandro sa kanya, ay kabaligtaran naman pagdating sa ina nito. Napakabuti nito sa kanya, maging ang asawa nito. "Sir, ano pong nangyari kay..." Pinutol siya ng Ginoo. "Hindi ka pa rin talaga sanay. Pwede bang daddy na lang? Asawa ka naman na ng aking anak." Kumusta po si Mami?" Nanikip na lamang bigla ang dibdib niya. Kaya naman dinala ko na siya sa ospital. Paliwanag nito sa kanya. "Si Leandro, bakit hindi mo pa kasama?" "Tinawagan ko na yun pero wala pa rin. Hindi ako pumasok kaya siya lamang ang nasa kumpanya. Nauna ka pa?" Bigla na lamang siya natahimik na kinataka ng Ginoo. "Bakit, Iha? Nagkakaproblema ba kayo ng aking anak?" "Pasensya na po kung gayon ko lang masasabi. Sumabay pa po ako pero hindi ko na po kasi talaga..." "Ano ba yun, Iha? Sabihin mo na lamang. Tutulungan kita na may saayos kung sakaling nagkakaroon kayo ng problema ng aming anak." At doon na sinabi ni Risa ang dapat nilang malaman. "Hindi po nasa ayos ang pagiging mag-asawa namin ni Leandro. Ang totoo po niyan ay ako lamang po ang nagmamahal sa aming dalawa. Tinis ko po ang lahat simula pa noong una." Hindi niya pa natatapos ang sinasabi, pero mahina nang napamura ang Ginoo. "May mali rin po sa akin dahil nanahimik at pinairal ko po yung pagmamahal ko sa anak niyo. Pero ngayon ay hindi ko na po kaya. Siguro ay tama na po ang pagtitiis ko. Tanggap ko na pong ako lamang po ang nagmamahal sa aming dalawa. At kahit kailan ay hindi niya kayang mahalin ang dating katulong na katulad ko.
Kayo na lamang po ang magsabi kay Mommy sa sandaling ayos na po siya. May sasabihin pa sana sa kanya si Mr. Villavicencio, pero dali-daling umalis si Risa. Mahirap nang maabutan pa siya doon ni Leandro dahil tiyak ng magkakagulo. Alam niyang papunta na rin doon ang lalaki. Umuwi si Risa sa kanilang bahay at nilagay sa isang maleta ang mga gamit niya. Habang ginagawa niya yun ay pinapanood lamang siya ni Manang Isabel na hindi na nagtanong pa at mukhang alam na ang gagawin niya. "Mag-iingat ka, iha." Ang tanging nasabi nito. Bago siya tuluyang umalis, ay niyakap niya muna si Manang Isabel habang siya ay maluwa-luha dahil alam niyang mamimiss niya to. Pero yun ang kailangan niyang gawin na dapat ay matagal niya na sanang ginawa. "Bakit hindi mo kasama ang asawa mo, iho?" Gising na ang mami ni Leandro. Kanina kasi ay nakatulog to. Sumakto pa nga ang pagmulat nito sa pagpasok ng anak sa silid nito. Buong akala nga ni Mr. Villavicencio ay di na darating pa ang anak. Gustong-gusto niya itong saktan. Ngunit hindi niya pwedeng gawin yon sa harapan ng asawa. Baka lalo lamang itong magtagal sa ospital. Na siya namang ayaw niya. Kaya itatago niya na lang muna ang nararamdamang galit para dito. May ginagawa kasi siya, Mommy. What important is nandito naman ako. Halatang halata ang pagpapanggap. Siguro ay hindi lang niya nakita yon dahil medyo convincing to at sa galing din ni Risa. Kaya akala niya ay nagbago na talaga ang anak niya, ngunit hindi pa pala. "Papuntahin mo siya dito." Utos ng asawa sa anak nila. Nakita niyang wala na itong maisagot kaya sumingit na siya sa usapan at nagsalita na. "Baka may ginagawa nga si Risa, Han. Pwede ka naman niyang dalawin sa atin, di ba?" Doon ay napangiti ang kanilang anak. Maya-maya pa ay pumasok na ang doktor, kaya inaya niya si Leandro na lumabas na muna. "Thanks, Dad. Alam kong mahihirapan akong paliwanagan si Mami tungkol sa asawa ko." May ngiti sa labi nitong sabi. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung paano pa nito nagagawang ngumiti ng basta-basta na lamang pagkatapos ng mga kamali ang ginagawa nito. Sumaktong walang taong tumadaan sa hallway, kaya mabilis na nakatanggap ang anak sa kanya ng isang malakas na suntok. "Para saan yun, Dad? May nagawa ba akong mali?" Puno ng pagtataka na tanong nito sa kanya. "Mali? Akala mo ba hindi ka mabibisto? Pasalamat ka na mahal ka ng asawa mo. Kaya ngayon ko lang nalaman. Ngayon palang malalaman ng mami mo na hindi ko naman agad masasabi sa kanya. Hindi ka pa rin nagbabago. Gago ka pa rin." Galit nitong sigaw sa kanya. "Ano bang sinumbong ng babaeng yun sa inyo, ha? Puro kasinungalingan lang naman yun." Pambabaliktad pa nito kay Risa. Akmang muli nga niyang susuntukin nang bigla na lamang lumabas ang doktor na nag-check sa asawa niya. "Hindi dito ang lugar para sa ganyang klase ng pag-uusap. This is not a place for family matters." Medyo naapaya si Mr. Villavicencio doon, kaya naibaba niya na lamang ang kamao. "Sorry, Doc." Tsaka galit na tiningnan ng anak. "Umalis ka na muna dito. Baka anong magawa ko sa'yo. Huwag ka munang magpapakita sa akin." Aniya sa anak at pumasok na sa loob ng silid ng asawa. Napamura na lamang si Leandro. Ibig sabihin ay nagsalita na si Risa. Bakit ito yun ginawa? Grabing galit tuloy ang nararamdaman niya sa mga oras na yun. Gusto ba talaga nitong magalit siya? Dali-dali tuloy siyang nag-drive patungo sa bahay nila. Ngunit nang makarating doon, ay wala nang Risa na naabutan. Kaya muli lamang siyang napamura at galit na binalingan si Manang Isabel. "Saan siya nagpunta?" Galit na tanong niya sa matanda. "Hindi ko alam at kahit alam ko ay hindi ko rin sasabihin sa'yo." Matapang nitong sagot na mas ikinainit ng ulo niya. Pero nagbakasakali pa rin siya at agad na nagpunta sa bahay nila ni Risa. Ngunit hindi niya na naabutan pa doon ang babae, maging ang pamilya nito ay wala na rin. Kasama ni Risa at ng pamilya si Maika. Si Maika na pinsan ni Leandro. Ito ang tumulong sa kanila. Nagulat na lamang siya dahil sa paglabas niya ng bahay nila ay nandoon na at naghihintay ito. Sa takot na baka maabutan pa sila ni Leandro,
At anong gawin dahil sa ginawa niyang pagsusumbong ay sumakay na agad sila ng sasakyan. Papunta muna sila sa bahay ng babae habang inaayos ito ang mga papeles para sa kanilang pag-alis ng bansa. Siguro nga ay mas mabuti talaga ang pamilya ni Leandro at ito lang ang hindi. Salamat, Micah. Anya nang makarating na sila sa bahay nito. Masaya akong nakatulong lalo na sa'yo. It's a good decision na lalayo ka na kay Kuya Leandro. You know, para hindi ka masaktan pa, di ba? And you deserve to be happy with your family. At iniwan na muna sila nito sa may sala. Sasabihin niya nga sana dapat ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Pero baka hindi naman ito entresado kaya hindi niya sinabi. Ate, saan ba tayo pupunta? Paano ang pag-aaral namin? Tanong ng pinakabunso niyang kapatid. Ang nauna dito ay tahimik lang habang ang sumunod sa kanya ay nagtanong na rin. Sa akin, tumigil naman ako at nagtatrabaho na kaya walang poproblemahin pero ate, saan ba tayo pupunta? Para naman tayong mayroong tinatakbuhan. Paglalabas naman ito ng saloobin. Ibinaling niya ang atensyon sa inang hindi nagsasalita. Pero halatang halata na nag-iintay ito na magkwento siya. Nay, sorry. Sorry po talaga pero kailangan ko po kasing gawin. Ang alin ba anak? Iniwan ko na po ang asawa ko. Napaawang ang labi ng kanyang pamilya. Ano? Mahabang kwento po, Nay, pero alam na po ito ni Mr. Villavicencio at sasabihin niya na lang sa asawa niya. Kailangan ko kasing gawin to, Nay. Halatang nabigla to kaya iniintindi niya na lamang ang hindi nito pagbibigay agad ng reaksyon. Habang sa kabilang banda ay nagwawala si Leandro sa bahay nila ni Risa. Si Risa na asawa niyang nilayasan siya at ngayon ay hindi niya alam kung saan ito hahanapin. Hey! Mainit yata ang ulo mo. Hindi ka naawas sa mga maids. Ang dami nilang liligpitin. Ani ni Chloe na kadarating lang. Chloe is just one of his flings. Hindi pa naman ulit siya nagseseryoso sa babae. Ngunit ang kinaiinis niya lang sa babae ay ayaw siya nitong lubayan. Puro pera lang naman ang habol. Anong ginagawa mo dito? Galit niyang tanong sa babae na mahina lang na tumawa bago nito hinaplos ang kanyang dibdib. I heard na na-hospital daw ang mommy mo. Baka mas lalong manikip ang dibdib niya kapag nalaman niyang hindi ka pa nagbabago. What do you fucking want? Tinawanan lamang nito ang reaksyon niya. Mukhang natatakot ka rin pala na mas lalong mapasama ang mommy mo. Akala ko ba galit na galit ka sa kanila? Dahil sinira nila ang buhay mo. Pangaasar pa nito. Marami na akong pinoproblema kaya wag ka nang dumagdag pa. Maybe it's your karma. I need money from you. And you'll just send it to my account. Hahalik pa sana ang babae sa kanya. Pero iniwas niya ang muka kaya napilitan na rin tong umalis. Habang siya ay naiwan na di alam ang gagawin. Hindi lubos akalain ni Leandro. Naabot siya sa ganun. Dahil sa may pinapaasikasong meeting kay Leandro, ang daddy niya ay hindi niya agad na ipadala sa account ni Chloe ang hinihingi nitong pera. Kahit naman kasi galit ang daddy niya sa kanya ay wala naman itong ibang mapapakisuyuan dahil siya lang ang nag-iisang anak at may inaasikaso rin to. But then, may bigla na lamang siyang natanggap na tawag mula rito. Leandro! Galit na galit ang boses nito. Why dad? Mabuti na lang at tapos na siyang makipag-usap sa taong mag-i-invest sa kanilang kumpanya. Kaya wala nang sagabal pa sa pag-uusap nila. Wala ka na talagang ginawang tama. Pumunta ka dito, bilisan mo. Sa tono pa lang ng boses nito ay sobrang halata ng kailangan niyang magmadali. Kaya nagmamadali siyang umuwi na kulang na lang ay paharurutin ang sasakyan. Hindi niya na ituloy ang sasabihin? Dahil sa nakita niyang ina niya na tila ba nahihirapang huminga at napapahawak sa dibdib nito. Sa susunod, wag na wag kayong magpapapasok ng kahit na sino. Sigaw nito sa maid na hindi niya alam kung sino ang pinatutungkulan. Sorry po talaga sir. Sabi po kasi ay kaibigan daw po ni Sir Leandro at may importanteng sasabihin. Nayuyukong sabi ng maid at halata ang takot sa boses. How could you do this, son?
Nahihirapang sabi ng mami niya, pero nagawa pa rin na makapagsalita. Ma'am, tanging nasabi niya. May galit siya sa mami at daddy niya pero hindi niya naman kayang makita na nahihirapan to. Hindi siya ganon kasama at may dahilan naman kaya naging ganon siya. Paano mo nagawa sa amin to? All we want is the best for you. We all thought na nagbago ka na, pero niloloko mo lang kami. Pati ang taong mahal na mahal ka nagawa mong saktan. Akala mo ba kaya lang kita pinakasal kay Risa dahil yun lang ang gusto ko? Naisip ko lang. Parang biglang nawala ang sakit na nararamdaman nito para mailabas lang ang sama ng loob na nararamdaman sa kanya. Kaya siya ay alam ko na magiging mabuti siyang asawa sa iyo. Aalagaan at mamahalin ka niya tulad ng pagmamahal ko sa iyo. May tumulo ng luha mula sa mga mata nito. Gusto niya sanang yakapin ang ina pero humarang ang daddy niya. Wag mo munang lalapitan ng mami mo. Walang pinanggagalingan yung galit mo. At kung meron man na dapat kagalitan mo, hindi kami yun. Dahil kung iniwan ka man ng Chelsea na yon ay wala kaming kinalaman. O ayaw namin siya para sa iyo dahil nakakasama siya. Pero wala kaming ginawa. Walang ginawa ang mami mo. Pinakatitigan niya na lamang ang kanyang ina. Umalis ka muna, Leandro. Kay tagal ka naming inintindi at ginawa namin lahat para sa iyo. But for now, just leave. Utos nito sa kanya, kaya tila ilang patalim ang paulit-ulit na at sa unang pagkakataon, simula noong maging babaero, swail at naging masama siyang anak, ay doon lamang humingi ng tawad si Leandro. Narinig mo naman ang mami mo, hindi ba? Umalis ka na lang muna. Nakakasama ka sa kanya, na mas lalo kapag nakakadagdag sa sakit ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Umaasa si Leandro na kung paulit-ulit niyang tatanungin si Manang Isabel kung saan nagpunta si Risa at ang mga magulang nito, ay may makukuha siyang sagot mula rito. Ngunit kahit tanong-tanong niya ay wala. Wala daw itong alam dahil hindi naman nasabi ng babae kung saan daw ito pupunta. Gusto niya sanang dalhin ng babae sa mami niya, hindi para pagpanggapin o linisin ang pangalan niya pero parang man lang gumanda ang pakiramdam nito. Batid niya kasing parang anak na rin ang turing nito kay Risa. Mula noong umalis si Risa, ay tsaka lamang naisipan ng lalaki na pumasok sa kwartong tinutuluyan nito. Magkaiba nga kasi sila ng kwarto dahil ayaw niya itong makatabi. Doon siya may nakitang puting maliliit na envelope. May nagtulak naman sa kanya na buksan yon at basahin ang posibleng laman doon. To Leandro, kung nababasa mo man to ay paniguradong wala na ako sa bahay natin. O mas tamang sabihin na bahay mo lang pala. Dahil kahit kailan ay hindi naman ako naging welcome dito. Alam ko naman na ayaw mo sa kasal nating dalawa. Pero ako aaminin ko na ginusto kong makasal sa'yo. Sa totoo nga niyan ang saya-saya ko nga. Kasi una pa lang ay gusto na kita. Kaya noong sinabi ng mami mo na ako ang ipapakasal sa'yo, baka sakaling bumalik ka sa dating Leandro, ay ako na yata ang pinakmasayang babae. Sa ating dalawa ay ako lang ang nagmamahal. Naiintindihan ko rin yun. Tsaka yun naman ang pinakita at pinaramdam mo. Kung alam mo lang yung sakit, na mas inuna pa ng asawa mo na puntahan ang fling niya kaysa mag-honeymoon kayong dalawa. Pero wala akong karapatang magreklamo. Kasi ako lang naman ang nagmamahal. Mahal na mahal kita, Leandro, kaya nagtiis ako. Umasa ako na magbabago ka pa at magagawa mong mahalin ang isang dating maid lang na katulad ko. Pero masakit pala. Ngunit kahit ganon, ay nagawa ko pa rin isuko ang sarili ko sa'yo. Kasi mahal na mahal kita, kahit na wala lang yun sa'yo. Patawad kung kinailangan mong makasal sa isang babaeng katulad ko, na hindi mo naman mahal, at kahit kailan ay hindi mo magagawang mahalin. Ang tanging gusto ko lang at lalo na ng mommy mo ay magbago ka at maging masaya ka sa gagawin mong pagbabago. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na ako makikita pang muli. Ilang buwan mo ring pinagtiisan ng mukha ko at sa sandaling ma-realize mo ang lahat ng pagkakamali mo at gusto mong mapawalang bisa ng kasal natin, ay alam ko magagawin mo naman ang paraan yun. Maraming salamat sa lahat.
Risa. Namalaya na lang ni Leandro na may tumutulo na palang luha mula sa kanyang mga mata. Kasabay noon ay pagpasok ni Manang Isabel na hindi pa makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang amo niyang si Leandro, umiiyak matapos mabasa ang sulat ni Risa. Nasa baba po ang daddy niyo at gusto kayong makausap. Mabilis niyang tinuyo ang luha at bumaba na. Kumusta si Mommy? Tanong niya agad sa ama. Mas makakabuti kung sa ibang bansa na kami titira ng iyong ina. Iiwanan ko na sa iyo ang kumpanya natin na alam ko namang matagal mo nang ninanais. Ito naman ang gusto mo, hindi ba? Ang maging mag-isa. Dahil lahat naman kaming tunay na nagmamahal sa iyo ay kinagagalitan mo. Kaya sana maging masaya ka, son. Tinapik pa nito ang balikat niya bago tuluyang umalis. Bigla na lamang siyang nanghina at napaupo sa couch. Siguro nga ayun na ang karma niya, na lahat ng taong mahal niya ay iniwan na siya. Dahil sa napapansin na rin naman ng pamilya ni Risa ang kakaibang mga nararamdaman niya, tulad na lang nang bigla na lang siyang nahihilo at kung minsan ay walang ganong kumain, lalo na kapag hindi niya gusto ang ulam, ay sinabi niya na sa mga ito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Ano? Buntis ka? Gulat na tanong ng kanyang ina. Ilang buwan na rin simula noong umalis sila ng Pilipinas kasama si Maika at sa kinuhang bahay ng babae sila nakatira. Malaki pa nga yun para sa kanya, sa kanyang nanay at 3 kapatid. What? You're pregnant? Si Maika nakadarating lang. Dala ang groceries na agad naman kinuha ng mga kapatid niya mula rito ay gulat na gulat rin. Pasensya na kung di ko agad sinabi sa inyo. Akala ko pa naman ate, nag-iinarte ka lang kung minsan. Yun pala, buntis ka na. Si Rika, hindi mo naman kasi sinabi sa amin agad. Tila ba nagtatampo rin si Maika? Hindi ko kasi alam kung paano sasabihin. Bigla namang natawa ang babae. It's a joke. Naiintindihan ka naman namin and you know, we are always here for you. Napangiti na lamang si Risa sa narinig. Salamat sa inyo. Wala yun ate. Ano ka ba? Si Rico nakakatapos lang dalhin ang dala ni Maika na grocery sa may kusina. Ayos nga yan ate. Kapag nanganak ka na, edi may bagong kalaro. Si Raiko na bunso sa kanila. Hindi mo pa pwedeng maging kalaro yun. Si Rika naman na pangatlo. Mahina na lang tuloy siyang natawa, habang si Maika ay nakikita niyang pinapanood lamang sila. Hindi niya nga alam kung paano magpapasalamat sa babae sa lahat ng naitulong nito sa kanila. Pero hiling niya lang sana na someday ay makabawi siya rito. Samantala sa Pilipinas, ay si Leandro na ang CEO ng kanilang kumpanya. Akala niya nung una, kapag nakuha niya na ang posisyong yun ay magiging masaya na siya. Ngunit kabaliktaran, dahil malungkot pala. Malungkot pala dahil may kapangyarihan ka nga at may mga empleyado, maging sariling kumpanya, ngunit nag-iisa ka naman at wala ang mga taong sumusuporta sa'yo. Kaya ang ginawa niya na lamang ay unti-unti siyang bumabawi. Bumabawi sa mga taong nasaktan niya. Kahit kasi nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang, ay sinusuyo niya ito at nakikipag-video call kahit pa saglit lang kung makausap niya sila. Ramdam niyang may tampo pa rin sa kanya pero pasasaan ba at mawawala rin naman yun. Basta ang alam niya ay nagbabago na siya, pero hindi pa rin siya sumusuko. Hindi siya nawawala ng pag-asa na isang araw ay babalik si Risa kasama ang pamilya nito. Kaya nga hindi siya nagpapawala ng bantay sa dating bahay ng mga ito para sa pagbabalik ng babae. Dito niya kasi kailangang humingi ng tawad dahil sa lahat ay ito ang labis niyang nasaktan ang damdamin. Ang babaeng minahal siya ng sobra pero sinayang niya lamang. 5 years later. Mommy, Philippines? Iyon ang paulit-ulit na binabanggit ng anak ni Risa na si Lira. Babae ang anak niya. Ang anak nilang dalawa ni Leandro
At masasabi niyang isa siya sa mga thankful na magulang dahil nabiyayaan ng mabuting anak. Magaling din itong makaintindi at madadala mo sa isang paliwanagan lang. Paulit-ulit na kasing nakakapanood ang bata ng videos tungkol sa Pilipinas, kaya naman excited silang umuwi. As of now ay nasa United Kingdom sila. May work from home nga siyang trabaho dahil na rin sa tulong ni Micah. Kaya kung sakaling babalik sila sa Pilipinas, ay kailangan niyang magpaalam sa babae bilang pagrespeto na rin. Okay, we'll talk to Tita Micah, okay? Tumango lamang ang bata. Ang mga kapatid niyang si Rico, Rika at Raiko ay nasanay na rin sa buhay doon. Sa katunayan ay may trabaho na rin doon si Rico, habang sina Rika at Raiko ay doon na ipinagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Habang ang nanay niya naman ay ganoon pa rin, may sakit pero malakas pa rin naman. Kaya nga kontento na siya dahil masaya naman sila at buo. Maging si Micah nga ay tinuturing na rin nilang pamilya. Hindi na ito iba sa kanila. Micah, anya sa babaeng kadarating lamang. Yes? Patanong nitong sabi. Magbabakasyon sana kami sa Pilipinas. Saglit itong nag-isip. Why? Nagkakaproblema pa kayo dito? Umiling siya bilang tugon. No, pero gusto lang ni Lira na pumunta doon. Palagi niya kasing binabanggit. Alright, pero iwan mo na dito ang mga kapatid at mami mo. Kasi sasaglit lang naman kayo, di ba? May mga tagapag-alaga naman si tita. Isa pa paanong pag-aaral ng mga bata. Kaya sumang-ayon na lamang siya sa babae bilang tugon. Napangiti naman to at saka siya niyakap. Samantala si Leandro ay napapaisip kung saan nga ba nagpunta si Larissa. Sinubukan niya rin itong ipahanap. Ngunit walang makuhang impormasyon ang mga inuutusan niya. Kaya naman nagsawa na rin siya. Imbis na ginagamit niya ang pera sa pagtulong, ay nasasayang lang sa mga walang kwentang inuutusan niya. Nang bigla namang nag-apply, ang taong labis-labis niyang hindi inaasahan. Sir? Takang sabi ng sekretarya niya dahil titig na titig siya sa bagong kuhang aplikante na hindi niya na nga naririnig pa o pinapansin ang presensya ng sekretarya niya. Chelsea? Nayo ko ito ng kaunti. Alam kong napakakapal ang pagmumukha ko para magpakita pa sa'yo. Pagkatapos ng ginawa ko sa'yo noon, naging sanhi para maging masamang anak ka sa mga magulang mo at kagalitan mo sila. Pero kailangan na kailangan ko lang talaga ng trabaho. May sakit ang anak ko at hindi naman pwedeng magtrabaho ang asawa ko. Sa tono ng boses nito ay hindi yung paawa lang at mahalata mo talaga na totoo. Tatanggapin lang kita sa isang kondisyon. Nakailang pagtango-tango ang babae. Kahit ano, oo. Kahit ano tatanggapin ko. Kailangan na kailangan ko lang talaga. Sinong nagtulak sa'yo para iwanan mo ko at saktan? Kahit alam na alam mong mahal na mahal kita. Kasama nila ni Lira si Micah sa pagbalik sa Pilipinas. Pagdating nila sa airport ay may sumundo agad sa kanila at dinala sila sa isang magandang bahay na sa tingin niya ay pag-aari ni Micah. Mommy, can I ask something? Ano yun anak? Kahit laking ibang bansa si Lira, ay syempre may alam pa rin to sa Tagalog words, yun nga lang kapag nag-i-English naman to ay mayroong accent. You always say na, hindi po natin pwedeng makasama si Daddy, but why po? Pumantay si Risa sa anak niya at hinaplos ang pisngi ng bata. Anak, may mga bagay kang hindi mo maiintindihan agad because you're too young. Okay po, tanging sagot nito. Hinatid na lamang ang anak niya sa magiging kwarto nito, habang siya naman ay napapaisip. Kumusta na kaya si Leandro? Nakabuti ba ang pag-alis niya? Nagbago na kaya ang lalaki? Wala na rin kasi siyang naging balita sa mga magulang nito. Kumusta na kaya sila? Sakto sa gitna ng kanyang pag-iisip, ay bumalik sa loob ng bahay si Micah.
Mabuti pa ay magpahinga na muna kayong dalawa ni Lira. I know pagod kayong dalawa sa biyahe. Ikaw? Taka ang tanong niya sa babae. May pupuntahan lang ako saglit. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon niya. Samantalang si Leandro ay hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Paano yun nagawa ng sarili niyang pinsan? Paano siya nito nagawang lukohin? Kahit sa mamagulang niya ay nagalit siya. Dahil ano? Gusto nitong maging miserable ang buhay niya? Nagsasabi ka ba ng totoo? Paninigurado niya sa babae. Hindi ako nagsisinungaling. Yun ang totoo. Hindi ang mga magulang mo. Ngayon, tanggap na ba ako sa trabaho? Hindi siya sumagot at bigla nilang umalis sa kanyang opisina. Pero nang makasalubong niya ang sekretarya niya, ay sinabi naman nitong sabihin kay Chelsea na bumalik na lamang to. All this time pala ay nagalit siya sa maling tao. Sa maling tao siya nagalit. Napakawalang kwenta niyang anak dahil nagawa niyang magalit sa mga magulang niya na wala naman palang ginagawa. Dinala si Leandro ng kanyang mga paa sa dating bahay ni Risa at sa mga kapitbahay niya naisipang magtanong. Bakit po bigla nilang umalis yung mga nakatira dyan? Anya habang nakaturo sa bahay na malapit sa kanila. Dyan? Wala akong alam eh. Madalas kasi akong nasa trabaho. Teka, tawagin ko lang ang asawa ko. Nito na tinanguan lamang niya. Sir? Ano po bang gusto niyong malaman? Hindi pa pala sinabi ng asawa nito ang gusto niyang malaman. May napapansin ho ba kayo bago tuluyang nawala yung mga tao dyan? Tanong niya sa ginang na saglit munang nag-isip bago nito sinagot ang tanong ni Leandro. Ang alam ko lang, nagmamadaling umuwi yung panganay na anak, yung nakapag-asawa ng mayaman. Bigla na lamang lumabas yung pamilya na may daladalang gamit. Ang nakakapagtaka pa ay may babae na naghihintay sa kanila. Kumunot ang noon niya. Kilala niyo ho ba yung babae? Madalas po ba siya noon dito? Humiling to bilang pagtugon. Hindi iho. Noong araw ko lang yun siya nakita dito. At sa tansya ko ay hindi nila yon kapamilya. Napamura na lamang si Leandro. May idea na siya kung sinong tumangay sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Madalas umalis ng bahay si Micah. Kaya silang dalawa ni Lira ang naiiwan sa bahay kasama ang mga kasambahay. Pero ang ipinagtataka niya lang ay ang bili ni Micah sa kanya na wag bubuksan ng isang pinto sa itaas. Maski nga raw ang mga katulong, gaya ng mga kwento ng mga ito, ay hindi nakakapasok sa silid na yun. Pero ang dahilan ay hindi alam ni Risa. Mommy, I'm curious. Anong nasa loob ng room na yun? Nasa loob sila ni Lira ng kanilang silid nang sabihin iyon ng kanyang anak. I'm curious to, nak, pero hindi naman natin pwedeng pasukin. Magagalit si Tita Micah mo. Napatango na lamang ang bata. Pero may nagtutulak sa kanya na pasukin ang silid na yon, para bang may gusto siyang malaman. Matapos bihisa ng anak, ay siya naman ang nagbihis. Nakapagpaalam na sila kay Micah na mamamasyal sila. Hindi niya lamang nasabi na sa araw na yun sila aalis. Nakakahiya rin naman kasi na baka ihatid pa siya nito at si Lira o baka naman isamaan pa siya kung kaya naman nilang mag-ina. At dahil walang available na driver, dahil si Micah na ang gumagamit noon, ay nagtaksi na lamang silang mag-ina. Sa pinakamalapit na mall na sila nagpunta. Doon niya unang ipinasya ang anak. Madalas kasing umuulan kaya noon lang din sila nakalabas. Masaya silang naglakad sa mall na mag-ina. Not until one restaurant caught her attention. Hindi siya pwedeng magkamali sa nakikita niya. Nandoon sa loob ng resto si Leandro at hindi lang ito ang nandoon. May kasamang ibang babae ang ama ng anak niya. Naramdaman na naman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Siguro ay dahil sa muli niyang nakita ang lalaki. Pero isa lang ang masasabi niya. Hindi niya kilala ang babaeng kasama nito. Sino ito? Bagong nobya? Dapat masaya siya baka kasi nga nagbago na to. Pero hindi niya magawang maging masaya. Let's go, anak. Uuwi na po tayo, mommy. Umiling si Risa.
Doon lang tayo sa taas. Marami kang pamimilian doon kung gusto mo ng toys. Habang si Leandro na nasa isang resto ng mall ay napatingin sa may labas. Risa? Nasabi na lang niya habang nakatingin sa babaeng may kinakausap na bata. Ilang buwan niya ring nakasama si Risa kaya may mga natatandaan na rin siya tungkol sa babae. Sino si Risa? Hindi niya sinagot ang tanong ng babaeng kamiting at tumayo na lamang. Nakita naman ni Risa na tumayo si Leandro kaya dali-dali silang tumalikod na mag-ina. Risa! Narinig niya ang pagtawag ng lalaki sa kanyang pangalan pero hindi niya ito nilingon. Mommy, someone's calling you po. Sabi pa ng anak niya. Hindi ko siya kilala anak, let's go. Pagkakailapan niya, halos himatayin sa takot si Risa nang biglang may humawak sa kanyang braso at naitago niya naman ang anak na si Lyra sa kanyang likuran. Nakahinga ng maluwag si Risa dahil nahulog lang pala ang wallet niya at isinauli yon ang nakapulot. Dali-dali silang umalis sa mall. Nagdahilan na nga lamang siya sa anak na bigla lang sumama ang pakiramdam niya na mabuti na lang pinaniwalaan ng bata. Saan kayo nanggaling? Tanong ni Micah nang makauwi na sila. Naglibot lang. Hindi niya pinahalata na may kakaibang nangyari. Tumango lamang ang babae at sinabing magpalit na muna silang mag-ina. Habang si Leandro ay napapamura lamang. Hindi niya nahabol si Risa. Mabilis na nawala ang dalawa. Ngayon ay hindi niya na naman alam kung saan ito hahanapin. Matapos balikan ng kamiting ay tinapos niya ang pag-uusap. Nagkaintindihan na silang dalawa. Si Chelsea na ex-girlfriend niya ay binigyan niya na rin ng trabaho sa kumpanya. Kaya nga masayang-masaya ang babae habang siya ay malungkot pa rin at hindi makamta ng saya dahil hindi pa rin sila nagkakausap ni Risa. Saan kaya ito naglalaki? Totoo kaya ang hinala niyang itinatago ito ni Micah? Magbakasyon na kayo ni Lyra. Sasamahan ko kayong dalawa sa mga lugar dito sa Pinas na gusto niyong puntahan, then babalik na tayo sa UK. Habang naghahaponan sila ay sabi ni Micah, hindi naman kami nagmamadali at sapat naman na rin ang ipon ko. Anya sa babae na parang hindi nagustuhan ang sinabi niya kaya mabilis itong naibaba ang kutsara pati na rin ang tinidor. Paano mga kapatid mo at nanay mo kung ganun? Hindi na lamang siya sumagot. Naiinis siya sa babae. Pinagmamadali kasi siya nito at sobrang nakakahalata na siya na parang ayaw nitong magtagal sila sa Pilipinas. Bakit na sila ni Lyra nang pigilan siya ni Micah? I'm sorry. Ayaw mo naman siguro na magtagpo pa kayong dalawa ni Kuya Leandro, di ba? Magugulo lang ang tahimik yung buhay kapag nangyari yun. Yun lang naman ang inaalala ko. Tsaka siya niyakap ng babae. Matapos ang yakapan nila, ay tumungo na silang mag-ina sa kanilang silid. Habang si Leandro ay naisipang kumontak na sa tita niya, ang ina ni Micah, para malaman kung ano bang ginagawa ni Micah in the past few years. Anak nito si Micah kaya siguradong may alam ito. Nasa isang bansa ang tita niya kaya nag-video call na lamang siya. Lalo yatang gumagwapo ang pamangkin ko. It's been years simula nung huli kitang makita. Noong kasal mo yata. Masaya ang boses nito, pero sa tanong niya ay bigla na lamang lumungkot. Si Micah po. Hindi ko na alam kung nasaan ang batang yun, iho. Bigla na lamang siyang umalis at hindi na namin siya matrace. Magaling ang anak kong yun, kaya hindi na namin malaman kung nasaan siya. Bakit mo pala siya hinahanap? Sa huli ay may pagtataka nitong sabi. May kailangan lang po kaming pag-usapan na dalawa. Kaya iniba na lamang nito ang usapan. Ikamusta mo na lamang ako sa mami at daddy mo? At bigla na ring nawala ang kausap niya. Kaya kung si Micah nga ang tumangay kay Risa at sa pamilya nito ay delikado ang mga ito. Lalo at hindi niya pa alam kung bakit ito ginagawa ang mga bagay-bagay. Nang sumunod na araw, ay hinintay muna ni Risa na umalis si Micah bago siya tumungo sa silid na iyon. Mabuti na lamang at naiwan iyong hindi nakalak, kaya mabilis siyang nakapasok. Nang makapasok sa loob, ay inilak niya doon ang pinto.
Medyo nahirapan pa siyang hanapin ang switch ng ilaw dahil madilim. Pero nahanap niya rin naman kaya nagkaroon ng ilaw sa loob ng silid at ganoon na lamang ang gulat niya sa nakita. Halos puno ng mga larawan ng silid at kung sino ang nasa larawan, walang iba kundi si Leandro. Ang pinsan nito. Ang ilan ay mag-isa lang ang lalaki, habang ang iba naman ay may kasama itong babae at halos lahat ng mga babae doon ay may cross. Bakit may ganun si Micah sa silid na yun? Nang biglang nahagip ng mata niya ang kanyang mukha, pati na rin ang mukha ni Lyra. May cross na rin yon at halatang bagong sulat pa lang. Unti-unti siyang napaatras at napatakip na lamang siya sa kanyang bibig. May mga ideyang tumatakbo sa kanyang isipan. Pero imposible naman, di ba? Bakit ito ganon? May gusto ito kay Leandro? Malinaw na rin at sapat na ebidensya ang mga larawang iyon. Paano ba naman? May pictures din ito simula pa pagkabata ni Leandro hanggang sa makapagtapos ang pinsan nito. Dali-dali siyang lumabas ng silid. Mabuti na nga lamang at walang nakakita sa kanya. Pinuntahan niya ang anak na natutulog dahil tanghaling tapat at ginising ito. "Oy, Mommy!" Tanong pa ng bata habang nagkukusot ito ng mata. Sa lalong madaling panahon ay kailangan nilang makaalis sa bahay na yun. Delikado sila kay Micah, pero saan naman sila pupunta? Pero bago yun ay naisipan niya munang i-video call ang pamilya niyang nasa ibang bansa at inutusan niya ang mga ito na umalis na sa tinutuluyan. Agad namang tumalima ang mga ito sa kanyang ipinag-uutos. Mabuti na nga lang daw at umalis ang mga nagbabantay dito na hinire daw ni Micah, kaya walang haharang. At doon niya talaga na kumpirmang may pinaplano na ang babae. Buti na lang at abala ang mga maid sa mansyon at wala ring bantay kaya sila nakaalis kaagad. "Mommy, where are we going po?" Panay ang tanong ng anak habang nasa biyahe silang dalawa. Sakay sila ng isang taxi, pero isa lang ang naiisip niyang puntahan. Hindi niya man gusto, pero kailangan at kailangan din talaga nitong malaman ang tungkol sa pinsan. "Risa, iha!" Masayang-masaya si Manang Sabel dahil sa muli siya nito nakita. Nakakatuwa lamang na doon pa rin pala ito nagtatrabaho. "Ito na ba ang anak mo?" Tanong nito habang nakatingin kay Lyra. Tumango siya kaya agad nitong niyakap ang bata. "Si Leandro po." Ang sabi niya ay pauwi na daw siya kaya nagpapahanda ng merienda. "Nagbago na ang asawa mo, iha. Ang laki-laki na ng pinagbago niya. Tiyak na magiging masaya yun kapag nadatnan kanya rito." Hindi niya na lamang binigyang tugon ang sinabi nito at sumama na si Lyra papasok sa loob ng bahay. Gaya ni Manang Sabel, ay masayang-masaya ang tatlo pang katulong nang makita siya. At cute na cute rin ang mga ito sa anak niyang si Lyra, na syempre kamukha niya. Mabuti na nga lang at siya ang naging kamukha. Patuloy lang sila sa pagkukwentuhan, hanggang sa napatingin na lang sila sa kanilang likuran dahil sa taong kadarating lang. "Risa? You're back?" Ani Leandro habang yakap-yakap siya nito ng mahigpit. Mabilis din naman siyang pinakawala ng lalaki mula sa yakap nito nang mapansin na hindi siya komportable. "May kailangan ka lang malaman, that's why I'm here." Paliwanag niya sa lalaki. Tiningnan niya ang anak na si Lyra. Sunod ay si Manang Sabel. "Manang, pwede po bang kayo na munang bahala sa bata?" Ngumiti ito bilang tugon bago isinama ang anak niya. "Ipinahanap kita pero hindi naman kita makita. Pinirahan lang ako ng mga taong yun. Kaya ang saya-saya ko na nandito ka na." Gusto niya sanang maniwala sa lalaki. Ngunit nang maalala niya kung paano siya nito sinakta noon, ay naisip niyang baka inuutulang siya ng lalaki. "Hindi yun ang pinunta ko dito." Anya sa malamig na boses. Kaya ang saya sa mukha nito ay mabilis na nawala. "Noong umalis ka ay umalis na rin sila mom and dad. Lahat ng taong nagmamahal sa akin ay iniwan ako. Kaya pinagsisisihan ko na talaga ang lahat ng ginawa ko na yun. Nakahingi na ako ng tawad sa kanila, pero sa iyo ay hindi pa. Kaya naman hinihintay ko talaga na bumalik ka." Pagkukwento pa nito. Obsessed sa'yo si Micah. Pag-iba niya agad sa usapan.
Natigilan tuloy ito. Si Micah ang tumulong sa akin at sa pamilya ko. Dinala niya kami sa ibang bansa at ngayon nandito kami sa Pilipinas para magbakasyon. Napakabait ng pinsan mong yun sa akin. Hindi ko tuloy lubos mapaniwalaan ang nalaman ko tungkol sa kanya. Tama ang hinala ko na siya ang tumangay sa inyo. Pero paanong obses? Nakita ko sa isang silid sa bahay niya ang marami mong larawan. Karamihan ay stolen. Yung iba ay may mga kasama ka pa nga mga babae at mukha ng mga babaeng yun ay halos lahat may cross. Ang nakakatakot pa, may cross na rin ang mukha ko at mukha ng anak natin. Nagulat ito sa mga nauna niyang sinabi. Pero pinaka-nagulat ito sa huli niyang nasabi. What? Napairap siya. Wala na rin saysay pa kung ikakaila niya ang tungkol kay Lyra. Malalaman at malalaman rin naman ito ang totoo. Hindi ka naman siguro bingi ano. Ang batang kasama ko ay anak nating dalawa. Kaya ako tuluyang nagising at umalis. Dahil nalaman kong buntis ako. Alam ko rin naman na hindi mo magugustuhan ang magkaroon ng anak sa isang tulad ko. Nandito ako. Dahil sa tingin ko ay ligtas kami dito. Imbis na bigyang tugon ng sinabi niya, ay mabilis lamang siyang niyakap ng lalaki. Pansin niya lang na puro yakap ito sa kanya, pero pinakawalan din naman siya. I thought, pamangkin mo siya or kamag-anak. I can't believe na may anak na pala tayong dalawa. Nag-iwas lamang siya ng tingin. Hindi na kasi makayanan ni Risa ang tingin na binibigay ni Leandro. Is it true, Mommy? Napatingin sila sa batang nakababa na pala. Daddy ko po siya? Dagdag pa nito nang tuluyang makalapit sa kanila. Kaya mabilis na niyakap ni Leandro ng mahigpit ang anak nilang dalawa. Pwede na po nating makasama si Daddy, Mommy? Tanong ng bata. Napatingin tuloy si Leandro sa kanya. Tapos na ang yakapan ng mag-ama. Anak, ang mahalaga ngayon kasama na muna natin si Daddy mo. Pag-uusapan pa namin ang tungkol dyan. Okay po. Halata na masaya to. Ayaw niya namang maging hadlang sa kasiyahan ng bata. Sorry, may kinuha kasi ako sa kabilang kwarto. Tapos pagbalik ko wala na siya roon. Si Manang Sabel nakabababa lang. Ayos lang po, Manang. Nak, sama ka muna kay Manang. Maybe you're hungry. Masarap siyang gumawa ng merienda. Napangiti na lamang ang bata dahil sa narinig. Why did you tell her na hindi niyo ako pwedeng makasama? Agad na tanong ni Leandro sa kanya matapos makaalis si Manang Sabel at ang anak nilang dalawa. Mas madaling idahilan yun. Kaysa sabihin ko sa kanya na baka hindi mo siya magawang mahalin dahil sarili nga niyang ina ay kinaayawan mo. Nakipagtagisan siya ng tingin sa lalaki. I'm sorry sa lahat ng nagawa ko noon, Risa. Just like what I said earlier, pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun, na sinayang kita, na sinaktan kita at naging gago ako. Napailing na lamang si Risa. Anong akala mo? Isang sorry lang mawawala ng sakit? Maghihilom na ang lahat? Alam mo kung may pinagsisisihan man ako, ayun na yung minahal kita. Nagmahal ako ng isang taong katulad mo. Susundan niya na sana ang anak nila at si Manang Sabel pero mabilis siyang napigilan ni Leandro. Please, bawiin mo ang sinabi mo. Bakit ka naman babawiin ang totoo? At iniwan niya ang lalaki na nag-iisa sa may living room. Si Leandro naman ay nakaramdam ng panghihina. Bakit ba kasi pinairal niya ang galit at hindi pag-alam ng totoo noon? Labis-labis tuloy ang pagsisisi niya ngayon. Hindi niya rin alam kung paano bubuuin ang kanyang pamilya. Gayong halatang ayaw na talaga ni Risa at hindi siya manhid para hindi mapansin yon. Sa tingin niya ay hindi na komportable pa si Risa na makasama siya. Kaya umalis na muna siya ng bahay. Kailangan niyang mapaimbestigahan si Micah. Hindi kasi ito pwedeng hulihin kung wala namang ginagawang mali. Kapag nahuli na ang pinsan niyang yun, ay masisigurado niya na ang kaligtasan nilang lahat. Ang hindi niya lang maintindihan ay bakit sa lahat ng lalaki ay siya pa ang magugustuhan nito. Kaya naman pala inutusan nito si Chelsea na iwanan siya noon, kapalit ng pera, dahil sa labis na pagkagusto nito sa kanya. Dumagdag pa na sa mga naging fling niya noon ay wala nang nagpakita pa ulit sa kanya. Pati na rin si Chloe. Hindi niya na alam kung saan ito naroroon.
Kalalabas lamang ni Leandro nang bigla na lang may bumungad sa kanyang matandang babae. Mami ako ni Chloe. Ilang taon nang nawawala ang anak ko. Isa ka sa mga naging karelasyon niya, hindi ba? Natatakot lang akong lumapit sa'yo dahil napakalaki mong tao. Hindi ko naging karelasyon ng anak niyo. We're just flings. Paliwanag niya sa ginang. Bago siya mawala. Sabi niya may kakausapin lang siya na babae. Kaya pumunta ako dito dahil sabi niya pinsan mo raw yun. Ano pong pangalan ng babae? Micah. Napamura na lamang si Leandro sa nalaman niya. Anong ginawa ni Micah kay Chloe? Kung ito ang huling nakipagkita sa babae, ay tiyak na may kinalaman nito sa pagkawala ni Chloe. Buong akala pa naman niya ay hindi na ito nagpakita dahil sa takot. Ito kasi ang nagsumbong sa mga magulang niya. Yun pala ay hindi na ito nakabalik sa mismong pamilya nito. Habang sa kanyang bahay, ay nagwawala naman si Micah. Galit na galit siya sa mga maid dahil wala man lang nakapansin na umalis si Risa at ang anak nito. She can't believe it. Dapat kasi matagal niya nang pinaligpit ang babae. Kaso naisip niyang kailangan pa ito ng anak nito at para na rin mapalapit sa anak nitong si Lyra. That was her plan. Then kukunin niya si Lyra, total close naman na silang dalawa. Tapos siya nang magiging ina ng bata. Magiging isang buong pamilya sila kasama si Leandro na daddy nito. Yun nga lang ay sira ng planong yun. Dahil bigla na lamang nawala si Risa at ang bata, kaya hindi na matutupad ang kanyang nais. Pumunta si Micah sa kanyang secret room. Doon niya lang nalaman na hindi niya pala nalakang pinto, kaya siguradong alam na ni Risa ang kabaliwan niya sa sariling pinsan niya. Paulit-ulit na napamura ang babae. Ipinagbatuhan din ito ang mga gamit, habang si Leandro ay tinawagan na ang ninong niyang hepe sa lugar nila. Doon niya nalaman na may nagsumbong na rin pala sa pinaggagawa ng pinsan niyang si Micah. Ito raw ang inuutusan ng babae na patayin ang mababaeng nakaka-flee niya. Isa na roon si Chloe na pinakahuli. Pero si Chelsea, bakit hindi nito pinapatay? Siguro ay sa takot dahil ito lang ang nakakaalam sa sikreto nito. Nasa tingin niya, ito ang dapat na ipinapapatay talaga. Mukhang nakalayo lang agad si Chelsea. Mabuti na rin yun dahil nakaligtas ito. Bumalik din siya agad sa bahay nila ni Risa at ipinaalam ang mga nalaman kay Risa. Gulat na gulat ang asawa niya. Hindi inaasahan ni Risa na magagawa rin pala ni Micah na magpapatay ng tao. Hindi na tuloy siya nagdadalawang isip na sabihin na kay Leandro kung saan tumutuloy ngayon si Micah. Kanina kasi ay masyado siyang taranta at di alam ang gagawin para hindi niya agad nasabi. Sasabihin niya na nga rin sana noong kalmado na siya kaso bigla namang umalis si Leandro. Mabuti na lamang pala't nakaalis kami agad ni Lyra. Kundi baka natulad na kami sa kanila. Don't worry. Huhulihin na siya ng mga pulis. Wala nang mawawalan pa ng buhay dahil kay Micah. Hindi na lamang tumugon si Risa at naupo na lamang habang nayuyuko ang ulo. Kumain ka na. Tapos na kaming kumain ng anak mo. Aniya nang maging maayos na siya at pupuntahan na sana ang anak nila. Pero bigla na lamang siyang niyakap ni Leandro kahit na nakatalikod pa siya sa lalaki. Hindi naman kayo aalis kapag natapos ng lahat ng ito, di ba? Tanong nito sa kanya. Ngunit walang naisagot si Risa. Bagkus ay tinanggal niya ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya. Alam naman ni Leandro na mahihirapan siyang maayos ang tungkol sa kanila ni Risa. Pero hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat upang mapanatili na ang mga ito sa piling niya. Hindi niya nang makakaya pang muli na maging mag-isa. Kaagad din ang huli ng mga pulis si Micah. Pinuntahan niya naman ito sa presinto. Nakakulong na ang babae nang kausapin ito ni Leandro. Kuya, masayang masaya ito na makita siya. Huwag mo akong makuya-kuya. Nagalit ako sa mga magulang ko. Pero ikaw palang gumawa nun. Naniwala ako sa'yo. Anya sa galit na boses. Ginawa ko lang yun kasi mahal kita. Bigla na lamang siyang nandiri at kulang na lang ay masuka. Hindi mo ako tunay na pinsan. Hindi ako tunay na anak ng tita mo at ng asawa niya. Kinuha lang ako ni Dad at ipinalit sa namatay nilang anak
That's why pwede tayo. I can love you. May ganun pala pero bakit hindi niya alam? Maski ang mami niya ay wala ring alam tungkol doon. Even if we're not blood related, ay hindi ko papatulan ng isang babaeng katulad mo na desperada at walang pakialam sa ibang tao. Doon na nawala ang kabaitan ni Micah at malakas itong tumawa na para bang baliw. Kaya siguro hindi na rin ito hinanap ng mamagulang at pinabayaan na lang nila. Hindi ka na mahal ni Risa, kaya hindi nyo na maaayos pang sa inyong dalawa. Galit na galit rin sa iyong mga magulang niya. Makulong man ako dito at hindi ka mapunta sa akin ay alam ko naman na di ka magiging masaya. Muli itong tumawa kaya bago pa anong magawa niya rito, ay tumalikod na siya. Tinawag pa siya ng babae pero hindi niya na ito pinansin pa. Umuwi na lamang siya dahil alam niya namang may mag-ina siyang naghihintay sa kanya. Sa pag-uwi ni Leandro, ay naabutan niyang natutulog ang mag-ina niya sa dating silid ni Risa. Sa silid na hindi niya alam kung ilang beses umiyak ang asawa niya dahil sa kanya. Ang silid na yon na naging saksi sa pagtangis ni Risa. Sa silid na yon kung saan niya inangkin ang asawa, kaya nabuo ang anak nilang si Lira. At sa silid na yon kung saan niya nabasa ang liham nito na nakapagpabago sa kanya kaya ibang-iba na siya ngayon. Ang tanging nagawa lamang ni Leandro ay pagmasdan ang mag-ina niyang natutulog. Hindi niya magawang lumapit dahil sa takot na baka magising sila. Pero hindi niya talaga nakayanan na hindi lumapit. Pumantay siya sa kama. Napakaganda ng anak nila ni Risa. Manang-mana sa mami nito. Matapos pagmasdan ng anak ay ang asawa niya naman. Doon na tumulo ang mga luha ni Leandro. I'm sorry. I'm sorry sa lahat. Alam kong kahit ilang beses pa akong humingi ng tawad sa iyo, ay di nun mabubura agad ang sakit at paghihirap na naranasan mo dahil sa akin. But I just want to say that I love you. I love you so much na huli na bago ko ma-realize. I just wish na huwag niyo akong iwanan. At kung aalis kayo ulit, ay sana bumalik pa rin kayo sa akin. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Tumayo na si Leandro at lumabas ng silid matapos kausapin ang asawang natutulog. Lingid sa kanyang kaalaman, nagising naman si Risa at narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Naupo ang babae sa kama at doon nagsipatakan ang mga luha nito. Mahal siya ni Leandro, pero hirap pa rin siyang paniwalaan yun kaya itutuloy niya pa rin ang plano na babalik sila ni Lira sa ibang bansa. Hindi niya lubos akalain na si Leandro pa pala ang maghahatid sa kanila ni Lira sa airport. Ang sabi niya kasi ay kailangan na nilang bumalik sa ibang bansa dahil may trabaho pa siya roon. Laking pagtataka niya nga na hindi man lamang nagpumilit ang lalaki na manatili sila doon at huwag itong iwan. Ito pa talaga ang maghahatid sa kanilang mag-ina. Mommy, why are we here? We're going back to UK with Daddy? Tanong ng bata habang nakatingin sa ama nito. Umiling siya bilang tugon. Hindi anak, tayo lang ang babalik doon. Pero bakit po? Mabilis maiyak ang bata, kaya lumuluhan na agad to. Nak, makinig ka kay mommy ha? Suminghot ang bata. I always listen to you po, mommy. Pero ngayon, would you listen to me? Narinig ko po yung kwentuhan ng mga mates. They say na na-hurt po ni Daddy ng sobrang feelings niyo po noon. But would you forgive him? Kahit po para lang sa akin, mommy. Para po makasama ko po lagi ang daddy ko. Napayak na lamang din si Risa dahil sa anak niya. Niyakap niya ang anak. Baka maiwan na kayo ng eroplano. Don't worry, bibisitahin ko naman kayo ron. Si Leandro na halatang pinipigilan lamang ang sarili na maiyak. Hindi na kami aalis. Mahina pero malinaw niyang sabi. Pero paanong pamilya mo doon? Nasabi niya na kasi sa lalaki na nasa UK ang pamilya niya. Pauwiin ko na sila dito. Talaga po, Mommy? Masayang masaya ang bating si Lira, kaya nang tumango siya ay napatalon-talon na to at nagpabuhat sa ama. Kahit hila-hila ang isang maleta habang buhat ang anak nila, ay hindi man lamang nahirapan si Leandro. Maaga silang gumising
at umalis ng bahay kaya bigla na lamang din nakatulog si Lyra sa balikat nito habang hinihintay nila ang driver na dumating. Thank you. Thank you. Thank you. Paulit-ulit na sabi ng lalaki sa kanya. Natigil nga lamang to sa kakapasalamat dahil sa sinabi niya. Gising ako noong pumasok ka noong nakaraang gabi sa kwarto. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Anya, mahirap paniwalaan. Kaya gusto kong umalis pa rin kami pero pakakaya ko bang nakikitang nalulungkot ang anak natin? Hindi. Isa pa, pagod na rin akong magpanggap na wala na akong nararamdaman sa'yo. Na wala ka na sa puso ko. Kasi yung totoo, ikaw lang naman ang naging laman nito eh. Na kahit sinaktan mo ko ng sobra-sobra, ikaw pa rin. Mabilis na inilapit ng lalaki ang mukha nito sa kanya. Saka sinakop ang labi nito ang labi niya. Napapikit na lamang si Risa para damhin ang halik ni Leandro, ng lalaking mahal niya. Marupok na akong marupok, pero ano bang magagawa niya? Mahal niya at alam niyang doon siya magiging masaya. Masayang-masaya naman si Leandro na binigyan siya ng chance ni Risa, kaya ipinapangako niya sa sarili na hinding-hindi niya nasasayangin pa yun. I'm so happy to see you, Iha. Bumalik na ng bansa ang mga magulang ni Leandro, kaya nga masayang-masaya ang ina nito nang makita siyang muli. Pati na rin ang ama nito ang inuungkat pa nga ang pagiging gago ng anak nito noon, ngunit gaya nga ng sabi niya ay past is past, kaya dapat nang kalimutan. Isa pa, naghilom na rin naman ang lahat. Naikwento na nga rin sa kanya ni Leandro kung bakit ito naging swail na anak at hindi siya makapaniwala na may kinalaman din pala si Micah doon. Mabuti na lang talaga at nakakulong na ang babae. Nalaman niya rin mula sa lalaki na hindi pala tunay na anak ng tita ng asawa niya si Micah. Kaya naman pala nagkagusto kay Leandro to. Kasi kung totoong pinsan niya nga to, ay kikilabutan ka talaga. Alam na rin ng mga magulang ng asawa niya ang tungkol doon at hindi rin makapaniwala ang mga to. Mommy? Oh my gosh! Siya na ba ang apo namin? Bago pa kasi umuwi ang mga to, ay nasabi na ni Leandro sa mag-asawa na may anak na to at si Risa. Tumango na lamang si Risa nang may ngiti sa labi. Walang patumpik-tumpik na niyakap ng ginang ang apo nito. Sunod naman ay ang asawa nito. Nice to meet you po, Lolo and Lola. Napangiti na lamang ang mag-asawa dahil sa sinabi ng bata. Nang gabing yun, ay sabay-sabay silang nag-dinner. Nandun din ang pamilya niya. Masayang-masaya nga ang mga kapatid niya para sa kanya dahil sa wakas ay buo na ang sariling pamilya na pinapangarap ng mga to para sa kanya. Yung tungkol kay Micah, alam na rin ng mga to, pero sabi niya ay wag na nilang alalahanin pa. Hindi naman na kasi makakalaya pa sa kulungan ng babae. Baka makaperwisyo pa ito ng iba. Everyone, I have an announcement to make. Bigla na lamang tumayo ang lalaki kaya nagulat silang lahat. Maging ang anak nila ni Leandro na si Lyra ay napatigil sa pagkain. Ano po yan, Daddy? Tanong pa nito. Pakakasalan ko ulit si Risa. Anito kaya napaawang ang labi ng mga kasama nila at nagkatinginan. Sira ka ba? Ano ba yung sinabi mo kanina? Sila na lang dalawa ang magkasama noon. Ang pamilya nilang dalawa, maging ang kanilang anak ay nasa may sala. Gusto kitang pakasalan ulit. Yun lang naman. Nang may bigla namang sumagi sa isipan niya. Hindi mo ba naiisip yung babaeng dahilan kung bakit naging ganun ka dati? At kinagalitan mo ang mamagulang mo? Mahina na lang itong natawa dahil sa sinabi niya. Nahampas niya tuloy ang dibdib nito. May asawa na at anak si Chelsea. Kaya nga siguro nangyari ang lahat ng yun dahil tayo talaga ang para sa isa't isa. Napairap na lamang si Risa. Hindi ka pa naniniwala sa akin? Siyempre alam mo na sa... Oo, wife. Alam ko na nasaktan kita pero nangangako akong hindi ka na ulit masasaktan ng dahil sa akin. Takot ko lang na iwan mo ko at ng anak natin, no? Napangiti na lamang si Risa. Pupuntahan niya na sana ang kanilang pamilya nang bigla na lang bumulong sa kanya si Leandro.
Pero pwede naman siguro na simulan na nating gawin ang magiging kapatid ni Lyra. Binigyan niya na lamang ng makuhulugang tingin ng asawa. Madali lang pala itong kausap. Eto na, magbibehave na, habang nakataas pa ang dalawang kamay nito. Mahina na lang tuloy siyang natawa, tsaka ito hinila para makasama na sila sa kwentuhan. Sa kasalukuyan ay masaya na si Risa kasama ang asawang si Leandro, kasama ang kanilang dalawang anak. Di gaya noong una na puro sakit at paghihirap ang kanyang nararanasan. Araw-araw siyang pinapasaya ng kanyang asawa at dalawang anak. Siguro nga tama ang sinasabi ng iba na kung sino pa yung taong winasak ka at sinaktan, ay siya rin ang maaaring bumuo sa'yo. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Yun nga lang sa kanya ay gumana. Si Leandro, ang taong winasak ang puso niya noon. Pero ngayon,